tinuturuan din natin sila ng leksyon. Tinuturuan din natin sila ng leksyon. May bilyon-bilyong budget pang ayuda, pero zero budget para sa pangkalusugan. Opo mga kababayan, yan talaga ang ginawa ng mga buhaya dito sa ating bayan na kung saan zero budget po ang PhilHealth mga kababayan para sa mga subsidy. Well, nila mga kababayan ayon mismo dito kay Grace Po na by the way mga kababayan, sama-sama na pala silang babangag muli ni BBM. Naging Po Tubongbong na itong mga kababayan Po Tubongbong Marcos na dapat lang talagang turuan ng leksyon yung PhilHealth na iyan. Malaki daw ang savings mga kababayan kaya wala ng budget para sa subsidy sa kanila. Zero itlog mga kababayan. Ewan lang natin na ano bang galit nito sa PhilHealth mga kababayan na ang nakikinabang naman ay mga mamamayan. Una, di ba kinuna nila ng 90 billion nung sinupalpal ng Korte Suprema mga kababayan at pinapasauli sa national government yung kinuha nilang pera sa PhilHealth. Ngayon, zinero budget nila mga kababayan bilang ganti. Pinag-iinitan talaga nila ang pondo ng PhilHealth mga kababayan. Itlog as in zero budget para sa subsidy. Tapos mayroong pera pang ayuda dahil naghihirap daw ang ating bansa. Sino pa ba ang mas naghihirap dito sa mga may sakit nating mga kababayan? Dahil sabi ni Grace po, dapat nang turuan ng leksyon iyan. Panoorin po ninyo. Natin na zero talaga si PhilHealth to free up 74 billion pesos. Buti pa itong ugas na ito mga kababayan, no? Ginamit na rin ng Kukote. Siya ang nagreklamo mga kababayan dyan sa Senado, pero talagang insisted ito si Grace po mga kababayan na kampi na ng mga bangag. No, Mr. President, that's also the question of many. And there's no denying that PhilHealth has a savings amount of 600 billion. Alam mo ba Grace po, kung gaano kaliit yung 600 billion, yung bayarin pa lang sa ospital, kulang pa yan. Ang daming back pay ng PhilHealth. Paano ko nabayaran lahat iyon? Ubos yan. At saan naman ikakarga? Dito naman mga kababayan sa mga nagbabayad para sa PhilHealth. Sa atin. Di ba ang mahal-mahal na ng bayarin sa PhilHealth natin? Nag-times 3 na nga mga kababayan, di ba? Di ba dati-rati, yung mga ordinary members mga kababayan, around 2,000 lang. Nung umupo si Ngagngag ngayon, 6,000 na. Tapos kung mauubusan ng pera, gagawin na naman yan 12,000, 10,000. Supposedly mga kababayan, ito sanang subsidy. Pwede sana yung ipang-offset doon sa bayarin. Although mga kababayan, yung subsidy pala ng gobyerno, yan po pala ang binabayad mga kababayan ng PhilHealth para doon sa mga miyembrong mga PWD, mga senior citizen. Dahil libre na sila, di ba? O ngayon, kung maubos ng savings, saan nakukuha? Na dapat sana mga kababayan, yan ang pinakamagandang ayuda ng gobyerno para sa bayan. Inuna nila ang akap. Tingnan niyo mag-isip itong gobyernong bangag. Mr. President. And that's also the reason why initially, the administration thought of it as a... The administration, take note mga kababayan kasali na itong si Grace Po. Dahil siya ang may hawak ng budget mga kababayan dyan sa sa Senado. Kung si Zaldic ko doon sa Kongreso, si Grace Po naman sa Senado mga kababayan. Para sa appropriation. A way also to augment certain short fundings that we have, for example, for health workers, etc. Hindi natin maintindihan, ba't hindi nila... hindi nila maintindihan daw mga kababayan? Diyos mio, Lord. Ano ang logic nito si Grace Po? Maintindihan, ba't hindi nila ginagamit yung pera na nandun na meron sila na nakaimbak? Kung gusto nyo talagang ipagamit iyan, huwag nyong bawasan ang subsidy. Dikdikin nyo ang PhilHealth na gamitin iyan sa mga may sakit. Ang daming nangangailangan sa ospital mga kababayan. Namamatay na nga ang ilan, di ba? Dahil walang pambayad. Dikdikin nyo sila para gamitin iyon para doon sa mga nangangailangan. At babawasan itong binabayaran na monthly premium ng ating mga miyembro ng PhilHealth. Hindi yung zero budget mo na. Dahil napunta doon sa AKAP mga kababayan na ang AKAP hindi po yan ni-request sa NEB, National Expenditure Budget. In-insert lang na ni Tambaluslos at pumayag naman ito mga senatong mga kababayan dahil binayayaan sila ng 5 billion. Tapos zero budget ang PhilHealth. Sa isang, ewan ko kung anong klaseng account yan, savings account, na ang kinikita ay mas mababa pa kesa sa inflation. So what? Di ba ang sabi nyo dati mauubusan ng pera ang PhilHealth? Ngayong nagtitipid mga kababayan para may pera pa in the future. Zero nyo para talaga maubos ang pondo? Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Kasi nga ang dami ng pera na nandyan.
Nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Batas yan na mag-subsidize kayo sa PhilHealth. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at O dikdikin mo ang namumuno dyan. Hikayatin nyo sila. Gumawa kayo ng batas, i-review nyo ang Universal Healthcare Law. Baka meron silang mga provision dong hindi nila sinusunod. Yan. Para mapakinabangan talaga mga kababayan. Ang perang iyan. Tinuturuan din natin sila ng leksyon. Ano daw? Tinuturuan din natin sila ng leksyon. Oh, Diyos mio, tinuturuan din natin sila ng leksyon. Ayon kay Grace po mga kababayan, kaya zero budget. Ganyan mag-isip itong mga ulol na mga politiko ngayon mga kababayan. At sinabi niya hakbang yan ng administration which is sama-sama na siyang babangag muli mga kababayan. Tinuturuan din natin sila ng leksyon. The word for the day is leksyon. Yan kasi ang sinabi ko kahapon ni Madam Chair. Senator Grace Poe. Turuan ng leksyon. Kawawang Pilipinas mga kababayan, Leksyon daw po sa PhilHealth. Opo. Yung po kasi ay isang departamento. Walang pake sila sa mga mahihirap. Hindi naman mahihirap yung nasa PhilHealth, no? Lahat ng Pilipino mga kababayan ang kanilang kinanti. Dahil etong PhilHealth ay mapamahirap, mapamayaman, nakikinabang kapag nandun ka sa ospital dahil at least bababawasan ng konti. Kaunti na nga lang Hindi ang PhilHealth ang tinuturuan niya ng leksyon. Grace po. Kung leksyon man lang yan, hindi pahirap. Leksyon/pahirap. Kundi ang sambayan ng Pilipino, lahat ng mga miyembro ng PhilHealth. Yan ang totoo. Ang PhilHealth, pardon me for the word, ito po ay kakaibang animal. Iba ho ito Opo, ito po ay government-owned and controlled corporation. Ito po ang health insurer nating lahat ng mga Pilipino. Lahat ng mga Pilipino. Mga kapatid, ay meron pong pinanggagalingang pondo. Alright, sa ilalim mo ng batas mga kapatid, saan-saan ho ba dapat kumukuha po ng pondo ang PhilHealth? May obligasyon din po ang national government sa subsidy. Para ito mga kababayan sa mga non-paying na mga members katulad ng mga senior citizen, PWD at iba pa. Bakit? Kasi po, hindi ka rin nakakasiguro mga kapatid, di ho ba, no? Doon po sa koleksyon ng buwis. Kasi depende po yan sa laki ng koleksyon, sa makumukonsumo po ng alcohol at naninigarilyo at maging ito ngayon, itong mga vape na ito. At nandun po yan sa provision mga kababayan, kabilang doon sa mga taxes, doon sa mga sin tax, alak, sigarilyo ay napupunta dapat doon sa health, PhilHealth. Ayaw nila dahil gusto nilang turuan ng leksyon/pahirap ang taong bayan. Pagkain po ng mga matatamis. Yan, pagkain ng mga matatamis. Alright? Maripan po naman dyan, obligasyon din po ng gobyerno na masiguro na yung pong mga indirect members po ng PhilHealth ay nakapagbabayad ng contribution. Otherwise, baka po dumating ang pagkakataon na kapusin sa pera ito para po sa kaukulang benepisyo ng mga Pilipino. Paano na lang yung mga senior citizen pag nagkataong maubos na dahil naturuan na ng leksyon na Grace po at bangag mga kababayan? Wala nang PhilHealth ang mga senior at mga PWD at yung mga mahihirap nating mga kababayan, mga 4Ps, mga indigenous people, mga IP. Alright. Dahil zero na Dahil yan ang leksyon sa inyo, sabi ni Grace po. Sino-sino ho ba ang sinasabi pong indirect members ng ating pong Philippine Health Insurance Corporation? Opo. Ito po yung mga indigent families. Indigent. Identified by the DSWD. Mga benepisyaryo po ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. 4Ps. Mga mahihirap na senior citizen. Senior citizen. Automatic na nga senior citizen mga kababayan, miyembro na. Wala nang bayarin. Mga persons with disabilities. PWD. Patients identified at point of service or those who are not yet in the PhilHealth database but are financially incapable to pay premiums. Matatamaan yan. Turuan ng leksyon yan. All sabi ni Grace po. Age 21 years old and above who cannot pay the premiums. Sang indirect contributors. Indirect contributors. So, sino ho ang magbabayad ng kanilang premium contribution? Ang natuturuan ng leksyon mga kababayan, /pahirap. Etong mga miyembro dahil for sure mga kababayan kapag maubos na yung savings sa iyan, tataas na naman ang ating bayarin sa PhilHealth. Another pahirap na naman sa bayan mga kababayan. Kasi wala kang contribution Di ba? Kasi ito yung insurance, di ba? Nagbabayad ka ng premium mo. So, sino nagbabayad yan? Well, tayo. Yan ay binabayaran ng gobyerno at... Hindi na nga. Wala na nga Ang gobyerno, zero na ang kanilang binigay mga kababayan. So, saan pa kukuha? Sa mga miyembro na. Maging halimbawa po dito sa batas ng PCSO at ng PAGCOR. Pag po hindi nabayaran yung premium na iyan ng mga indirect members,
nangangahulugan na bababa ang koleksyon ng PhilHealth. Oh. Pagbaba ng koleksyon ng PhilHealth, kapag nangailangan na po ng pera para po sa ating pong pangangailangan medikal, saan ka naman kukuha ng pera? Turo ng leksyon. Opo, kanino? Sino po ang kanilang gustong turuan ng leksyon? Hindi yan leksyon, kundi pahirap. Oh, yan ang ginawa ng mga buhaya, mga kababayan. Anong masasabi nyo dito sa leksyon ng mga bangag sa mga Pilipino? Post your comments below.